Yung ipinapakalat na chismis ni Erwin Tulfo na may lilipat daw na 3, bobo ka. Kahit may lumipat sa inyong 3, tanga. Sigurado ka ba na yung lilipat sa inyong 3, boboto yan? Pabor sa impeachment ni BP Sara, gunggong ka. Abnormal. Mga Tulfo na to, pilingero. Yung anak daw ni Rapi Tulfo, most outstanding daw dyan sa Quezon City. Baka laging nakatayo. Tsaka laging nasa labas. Nasa labas, umiinom ng malaking mga alak na gumagastos ng milyon-milyon. Dalawang gabi, 7 milyon. Paano naging most outstanding yung ulul na yan? Oo, paano naging most outstanding yan? Hindi ba lumabag nga yan sa batas trapiko, dumaan dun sa bus lane? Alam ko kasi laki niya yung bus. Dahil sa sobrang taba niya. Sa sobrang ewan ko kung anong pinagkakakain yan. Kaya ganyan yan. O hindi ba na naharang yan dyan. Tapos sorry pa siya. O tapos pagkatapos nun sa Quezon City, mantakin mo siya ang numero 1 nakatanggap, pinakamalaking allocation ng flood control project. Hindi naman binabaha yung kanyang distrito. Siya ang nakakuha ng pinakamalaking pondo. Pati yung party list nung nanay niya, yung ACT-CIS, pangalawa sa pinakamalaking nakuhang pondo. Mga proyekto at allocables sa mga party list. Unang-una yung tingog ni yung sindikato ng pamilya Romualdez na tingog. Yan yung una, pangalawa ACT-CIS. Di ba? Kaya puro mahirap talaga pagka ganyan magkakamag-anak ay mga Tulfo na yan. Dapat maubos na ang lahi niyan sa politika. Nagsisimula pa lang, mga magnanakaw na eh. Hindi ba? Siya daw ang numero 1. Pangalawa yung Franz Pumari na kupal din. Isa ring kupal. Tangina, biglang naging bilyonaryo. Basketball player lang mga ulul na yan. Magkano naman sweldo ng basketball player tsaka ng coach? Paano yumaman yung hayop na yan? Putang ina nito mga congressman na to no? Itong anak ni Rapi Tulfo, most outstanding congressman ng Quezon City. Number 1, yun nga, lumalabag sa batas trapiko. Pangalawa, ayan, pinakamalaking allocable, kahit hindi binabaha yung distrito niya. Tapos, nakaraan naman sa Amerika, gumastos ng milyon-milyon pera. Hindi natin alam kung pera niya o pera ng taong bayan niya. Paano naging most outstanding yung hayop na yan? Ang gagaling ng mga congressman sa Quezon City. Andiyan sila Bong Suntay. Di ba? Ang dahil mauhusay mga congressman dyan. Paano magiging number 1 yan sa Baka number 1 yan sa namimigay. Baka number 1 yan sa mga nag-aayuda. Baka number 1 sa kalokohan yan. Proud na proud kayo dyan. Putang na sinong survey gumawa niya. Baka binayaran niyo yan. So bukas na magsisimula na yung sesyon. Drama sa Senado. Tingnan natin kung anong mga mangyayari. Dahil ang pinaka-excited ako, alam niyo kung saan. Alam niyo kung saan ako talaga excited. Excited ako na magsimula yung tawag diyan, yung Blue Ribbon Committee. Yan, diyan talaga ako excited. Sa Huwebes, magsisimula na yan. At ang maganda nito, kahit hindi kasi ang Blue Ribbon Committee, hindi lang man yan nakafocus sa flood control scandal Madaming mga issues ng bayang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga pang-aabuso ng mga opisyalis natin, mga pagnanakaw, hindi lang sa DPWH, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, kailangan matutukan yan. Ngayon, ito si Pia Cayetano, siya ang tututok sa buong Blue Ribbon, pero gagawa siya ng mga subcommittee. Bawat iskandalo sa Pilipinas gagawa siya para nakafocus doon. Halimbawa, kasi nung nakaraan, yung Blue Ribbon Committee nakafocus lang sa flood control. This time, yung Blue Ribbon Committee, marami siyang mga tututukan ng mga issues. Nandiyan pa yung issue sa enerhiya, issue sa sa sobrang mahal ng mga presyo ng petrolyo, pagmamahal ng presyo ng ng mga pagkain, mga basic necessity and basic goods, basta kung ano-ano pang mga problema ng bayang Pilipinas na involved ang gobyerno, smuggling, ang daming issues natin so ngayon gumawa siya ng subcommittee na si Rodante Marcoleta ang ginawa niyang mag-iimbestiga. At sinong iimbestigahan? Flood control scandal. Yan. Pinakamaganda yan. Yan yung isa sa mga talagang ina-anticipate natin. Mas gusto natin yung flood control. Malaman ko sino ba yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang gusto natin, hindi yung impeachment. Wala na yan. Impeachment is dead. Kaya nga wala na, kaya nga nag-away-away na sila. You only need 9. You only need 9 to acquit VP Sara. And you need 16. Imagine, dito sa kabilang kubol, yung kubol ng mga umang-11 na mga hindi mga abogado, mga bobong mga senador.
Meron silang nag-iisang abogado sa minority, si Kiko Pangilinan, tanga pa. Nagkaroon kayo ng isang abogado, yung butaw pa. Inutil. Ang tagal ng senador niyan. Putang ina, isa lang ang tumatak sa ginawa niyan na mga batas sa Pilipinas. Yan yung anti-juvenile law. Gawing kriminal ang lahat ng mga kabataan sa Pilipinas. Hayop na yan. Yung mga drug dealer, mga bossing. Yung mga drug dealer, ang runner nila mga bata. Kasi nga yung mga bata, hindi mo sila pwedeng kasuhan. At isa yan sa mga legacy ni Kiko Pangilinan. Inutil. Bobo, gunggong, tanga. Abnormal. Yung mga pang-abnormal na batas, talagang Google. Yung mga dilawan talaga, wala yung ibang gustong gawin sa Pilipinas kundi masira eh. Gusto nila talaga masira ang Pilipinas para manatili tayo mahirap, manatili tayo magulo, manatili tayo nakaasa sa mga taga-gobyerno. Yan lang abogado sa kanila dyan sa 11-11. Yung mga Itbulaga 11. Yan lang nag-iisang abogado, tanga pa. Putang ina, siyempre lahat ng mga tanga na mga membro nila, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Risa Ontiveros, mga bobol yan, mga bopols yan. Putang ina yan, mga yung mga utak niya, mga utak pugo yan eh. Magtatanong sila kay Kiko Pangilinan, bobo si Kiko. Ano makukuha nilang aral kay Kiko? Di puro kabobohan. Kaya ganyan ginagawa nila sa Senado, puro kabobohan. Kaya sila Mig Subiri, mga tanga naman yan. Mag-iisa lang abogado sa kanila, pulpul pa. Putang ina, bulbul pa yung utak. Kaya ngayon, problemado sila. Imaginein mo, 11 sila, kahit makakuha sila ng 2, di 13 sila. Hindi mo pa rin makukuha yung 16 to convict VP Sara. And how are you so sure? How are you so sure na itong minority na ito, lahat ng nasa minority magboboto in favor kay Inday Sara? Sa impeachment ni Inday Sara, mag-e-election na sa 2028. Tangin nang yan, lason sa sa karir ninyo kapag binaluktot ninyo yung inyong mga prinsipyo, sigurado hindi na kayo mananalo. So wala na yan. Wala na impeachment. Ang importante talaga sa atin, mga bossing, ang importante is yung flood control scandal. Flood control projects, na mga ghost projects na maipatawag lahat ng mga hindi na ipatawag. Si Pangandaman, si Bersamin, yung matandang Bersamin, may patawag yan, si Bonoan. May patawag lahat yan, yung 18 Marines. Lahat. Itong mga congressman na sangkot. Lalong-lalo na si Martin Romualdez. Tingnan natin, pag pinatawag si Martin Romualdez yan, kung pupunta, ang pinaka-excited tayo yun. Yung payagan na makapag-zoom si Zaldico. Sana buhay pa siya. Zaldico, hayop ka. Magpakita ka ha. Lahat ng mga nalalaman mo, ilabas mo na. Kabadong-kabado sila mga bossing. Sobrang kabado nila. Kaya itong Senado, tinatry nilang guluhin para makuha nila yung minority ay majority. Pero kabobobohan naman nila. Sobrang bobo na itong mga ito. Halimbawa man, tinatakot nila si Jinggoy, tinatakot nila si Chis Escudero, tinatakot nila si Villanueva. Let's say for example, 'di ba sinabi na ng ombudsman kakasuhan mga 'yan. Pag lumipat ba yung mga 'yan sa inyo, hindi na ba sila kakasuhan? Kasi kapag gano'n, lumipat sila sa inyo. Kasi either way, nasa inyo sila o nandoon sila sa majority ngayon. Either way, sigurado tayo na kung totoo yung sinasabi ni Boying Rimulya na kakasuhan sila, kahit nasang partido sila, kakasuhan sila. Bakit pa sila lilipat sa inyo, mga tanga? Ang problema naman, pag lumipat naman sila sa inyo, masisira sila ng bonggang-bongga. Bakit? Ibig sabihin, guilty sila sa mga kasalanan nila kasi lumipat sila sa inyo. But I doubt it. Wala nang lilipat sa inyo because kahit lumipat sila sa inyo, masisira pa din sila. At kahit lumipat sila sa inyo, pansarili lang yun. Ayaw lang nila na makasuhan sila, pero majority pa din ang utak ng mga yan. Silent majority yan na nasa minority, tanga. Bobo nyo? Tatakot-takutin nyo ng mga kaso. Kahit naman nandiyan dyan sa inyo, kung talagang gustong kasuhan yan, makakasuhan yan. Pag pumunta sa inyo at hindi na kinasuhan yan, di lalo kayo nahalata na nag-power grab lang kayo at hindi nyo lang binraso, hindi nyo lang ni-railroad, yung mga brasuhan, railroad na sinasabi nyo, kayo pala gumawa, mga hinayo pa kayo. Mga bobo. So kalmado lang kayo. Wala na to. Wala na to, June na. January, February, March, April, May. June, 6 na buwan na yung nakalipas. Sabi ko naman sa inyo, di ba mag-start yan January? January, babanatan na nila ng babanatan yan si Inday Sara. Tingnan mo si Inday, petics lang.
Si Inday hindi masyadong lumalabas, maaga lang siyang nag-declare. Pinabayaan ni Inday Sara ni yung mismong mga tao na nagmamahal sa kanilang pamilya, yung magsalita for them. And di ba sinabi ko naman sa inyo, it's about time na sumagot na si Inday Sara, but it's turning out to be a good maganda siyang tactic. Maganda siyang style yung pagiging tahimik ni Inday Sara. Kasi self-destruct nga itong gobyerno na ito, sila mismo ang nagbibisto sa mga sarili nila at yung mga pa-interview nila, statements nila, it will all stay in the internet. Lahat yan babalik sa mga mukha nila. Tingnan mo to si Erwin Tulfo. Ang dami niyang sinasabi tungkol sa mga kasamahan niya. Kita mo lahat ngayon, nagkalat sa social media, yung mga kayabangan niya noon na ngayon, wala na. So talagang kitang-kita mo itong Erwin Tulfo na ito, wala talagang prinsipyo. Lahat ng mga Tulfo, walang prinsipyo yan. Walang ibang gawin niya kundi pagkakitaan, yung misery ng mga Pilipino. Yung problema ng mga Pilipino, pagkakitaan, kunyari matapang, pero pinagkakakitaan lang nila. Yung mga tinutulong-tulungan nila dyan sa mga Rapi Tulfo in action nila. Mas malaki pa yung kinikita nila sa bawat video kaysa doon sa itinutulong nila doon sa laman ng video. Ulul. Ang ina-style ni yan, Francis Leo Marcos yan. Puta, mga scammer kayo. So ngayon mga bossing, si Inday papetex-petex lang pero kita mo naman, 'di ba? Kita mo, wala masyadong ginagawa. Pupunta sa kanyang tatay, magbibisita sa kanyang tatay, kukunin ang wisdom ng kanyang ama. O tapos mataas pa rin ang kanyang rating. Si Bongbong, putang ina yung rating ni Bongbong, mas mababa pa sa pagkatao niya. -15, hindi ka nahihiya niyan. Hindi ka nahihiya, BBM. -15 po, tsangina, sabi ko nga sa'yo, mabuti na lang talaga si Claire Castro, kinuha mo. Kasi kung hindi mo kinuha si Claire Castro, baka 70% ang approval and trust rating mo. Pero dahil kinuha mo si Castro, inasahan mo siya, ibobo yun. Wala mang reputasyon yun, hindi naman kilala kung sino yung ulol na yun. Ayan, hinila ni Claire Castro yung kanyang survey pababa.